Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at syempre patuloy na lumalago sa kaugnayan sa ating Panginoon. Ito nga po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa radyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang mga estasyon po yan, iba't ibang oras. Tayo po ay pwede ring mapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Alam niyo po, ang panibagong taon, tayo po ay nasa kalahati na ng unang buwan ng taon. Ito po ay isang malaking pagpapala para sa atin. At sa tema ng ating mga pinag-aralan itong nakalipas na mga araw, I hope ating nauunawaan na bagamat nagpapasalamat tayo sa katapatan ng Diyos na tayo po ay binigyan ng panibagong taon, panibagong mga araw, pagkakataon, but we do acknowledge na meron po tayong mga responsibilities. Opo, ibig sabihin yan ay hindi po sapat na tayo po ay tatanggap lamang ng biyaya ng panibagong mga araw, kailangan din naman nating tapatan ng pagiging responsable sa mga paggamit ng bawat panahon at pagkakataon na binibigay ng Panginoon. At syempre, nandyan din po yung ating pagiging sensitibo sa leading ng ating Diyos at nawa maging conscious din tayo sa misyon o layunin ng ating buhay upang ang panibagong taon ay magamit ng husto at wasto. Yan naman ang palagi nating sinasabi sa programa natin, di ba? Yung magamit ng husto, ibig sabihin to the fullest, magamit ng wasto, magamit ng tama itong ating mga pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa atin. So, sa ating pag-aaral ngayon, patuloy pa rin yung diwa tungkol po sa running the race. Pero gusto ko hong bigyan ng medyo konting twist. Ano po? Ang gusto kong isipin natin ngayon, we need to run well now so that we will finish strong later on. Madalas po kasi pag pinag-uusapan yung finishing strong, ang konsepto po ng karamihan, ito po ay pagmalapit na sa dulo. Yung bang kadalasan po, wag muna nating isipin, saka na lang. Kaya nga paminsan may mga nagsasabi na saka na lang tayo magseryoso pag medyo matanda na, saka na natin ialay ang ating buhay pag medyo sawa na tayo sa mga gusto nating gawin, o kaya naman saka na lang tayo magtuon sa nais ng Panginoon kapag medyo nagawa na natin yung ilang mga bagay para sa ating sarili. So I want to disagree with that. Ang gusto ko pong maunawaan natin is every day, every step, every decision, kinakailangan aligned sa kalooban ng ating Diyos. To finish well, in the end, kinakailangan po yung mga desisyon ng kasalukuyan ay patungo po roon. Ibig sabihin, wag nating akalain na ang magandang pagtatapos ay sa dulo lang ng buhay na bubuo. Ang totoo po niyan, yung umpisa, yung kalagitnaan, yung kalagayan po natin ngayon ay merong malaking bahagi sa paghubog ng isang buhay na naglilingkod sa ating Diyos. Kaya marapat po na ating pag-isipan, gamitin ng tama ang ating mga buhay para pagdating sa dulo ay masasabi po nating nagawa natin ng tama ang ating responsibilidad. Ano po? So nais kong basahin bilang hamon ang sinasabi po rito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, 14 and 15.
I will be reading from the New Living Translation. Ang sabi po rito, "But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value." 14. "If the work survives, that builder will receive a reward." 15. "But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames." So dito po ay makikita natin na pagdating sa dulo ng buhay, hindi lang po tayo basta mamamatay. Meron pong paghatol. Ano po, yung ating mga pamumuhay, paano natin ginamit ang bawat araw, lahat po ng mga ito ay kasama sa titingnan ng ating Panginoon. And napakahalaga para sa atin na maintindihan po ito dahil nangangahulugan po ito, mga kapatid, na tayo po ay dapat mamuhay ng tama, ng husto at wasto, at wag nating sayangin ang mga pagkakataon. Kaya nga po, isang mahalagang reminder ito, no? Tingnan niyo po yun, ano? Ako po, pag binabasa ko ito, napapaisip ako kasi sabi niya, may mga builders tayo po yun. Ngayon, yung quality ng ating gawa, susukatin. Anong materyales din ang ginamit? Yung materyales, definitely, papakita niyan anong klaseng mga ministeryo, paglilingkod ang ating ginawa. So, in other words, whether you build properly or not, whether you build na nandyan po yung complacency, substandard, pagod ka rin Mauubos mo rin ang buhay, ang panahon at pagkakataon. Pero ito na nga, maaaring naging madali dahil hindi mo ginawa ang pinakamainam, maaaring somehow maginhawa dahil hindi mo ibinigay ang pinakamainam, pero ang malaki at mabigat na bagay po rito, pag nando na tayo sa puntong yon, hindi na natin maibabalik pa para ayusin. So, ibig sabihin, as we have the opportunity now, ngayon po natin dapat pag-isipan at gawin ng tama yung mga bagay na iniatang sa atin ng Panginoon. So, tingnan niyo po ito. Ano po daw yung mga dahilan? What are some of the reasons for not finishing strong? Isipin niyo po, bakit kaya may mga tao na bagamat sinabihan nga ng Bible through Apostle Paul to run to win, pero bakit may mga tao who will not finish strong? Number one, maaaring may mga tao po na either walang relationship kay Jesus Christ as Lord and Savior or they did not take that relationship seriously. Sabi nga ng Panginoon sa Luke 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, when you don't do what I say?" Tinatawag mo pa akong Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung aking sinasabi. Mabigat yon. So nangangahulugan po ito, mga kapatid, na paminsan, yung quality ng relationship natin sa Diyos will determine the quality of our obedience. Yung kalidad ng ating ugnayan sa Diyos ang magdedetermina ng kalidad ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Yan po ang reality niyan. Kaya paminsan, kung tayo po ay hindi nagbibigay ng mainam na paglilingkod, maaari pong ang pinag-uugatan ng problemang iyan ay yung kalidad o uri ng relationship na meron tayo sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan po nating pag-isipang maigi. Kumusta ba yung kalidad ng relationship ko sa aking Panginoon? Kasi dyan po mag-uugat lahat The quality of your service to God is determined by the quality of your submission to God. So yung obedience at yung relationship sa Diyos are very much related. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, mahalin natin siya mahalin natin ang ating kapwa dahil pag yan po ay ating ginawa at may kalidad yung ating pagmamahal sa Diyos at kapwa, makikita natin ang direktang resulta or impact po niyan sa ating kaugnayan sa Panginoon pagdating sa paglilingkod. Kaya talagang mahalagang hamon, mapapaisip tuloy tayo Bakit nga ba hindi ko siniseryoso ang Panginoon? Bakit nga ba hindi ko ibinibigay ang pinakamainam sa Panginoon? Bakit nga ba hindi ko naiaalay ang nais ng Panginoon na aking ialay para sa Kanya? Magandang pag-isipan yan.
Kasi nga kadalasan po ang nagiging problem is that hindi po natin nabibigyang halaga ang Panginoon sa ating relasyon sa Kanya. Pangalawa, maaaring related din siyempre sa number 1, merong mga unrepented sins. Kasalanan na hindi natin pinagsisihan. Sa Hebrews chapter 12, di po ba, merong mahalagang paalala doon. Again, yung imagery na pinapakita ron is running the race. At sinasabi po sa atin doon na sabi niya, alisin po natin ang anumang kasalanan o balakid, no? Sabi, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, let us throw off any sin that hinders and anything that hinders our growth for God. In other words, alisin natin ang balakid, ang kasalanan na pumipigil sa ating pag-usad sa buhay espiritual. Ang tamang gagawin sa kasalanan ay pagsisihan ang mga ito at talikuran. Yan po ang marapat. Ngayon, pag pinilit po natin na itong mga bagay na ito ay pagtakpan, panatilihin, paminsan pa nga masaklap alagaan, no? Yung mga pet sins na tinatawag, inaalagaan natin sa halip na talikuran, ang magiging resulta po niyan, mga kapatid, mahahadlangan yung pag-usad natin. Kaya paminsan makikita mo, may mga kasalanan na napakatagal na sa ating buhay na ayaw nating pagsisihan, at sa tagal ng panahon na ayaw nating pagsisihan, ito po ay nagsisilbing matinding balakid na sa ating buhay. Kaya talagang ang panawagan po is to repent of these things. Maaaring isa pang dahilan is unfaithfulness. Pabago-bago tayo ng isip, di ba? Napakarami nating distraction sa buhay. Hindi naman ho kinakailangang lahat ay magpapastor. Naalala ko yung kausap kong isang businessman who basically supports the ministry faithfully. Ang sabi po niya ganito Sabi niya, alam mo pastor, wala namang hindi business tingin ko rito sa aking ginagawa. It's my ministry. Binigyan ako ng Panginoon ng kahusayan dito. So, in other words, I must do well so that I can use whatever God provides for ministry. Hindi niya tinitingnan ang hanap buhay bilang hadlang sa pagsamba. Sa halip, ang hanap buhay ay instrumento ng pagsamba to glorify God in the workplace, to utilize God-given gifts and talents to produce more for the glory of God. Hindi ho ba napakagandang tingnan, ano? Samantalang paminsan may mga maririnig tayo na para bang ang tingin sa trabaho ay balakid sa ministeryo, ang tingin sa ministeryo balakid sa trabaho. Hindi naman po binigay sa atin yan para maging balakid Nasa sa atin na lang ngayon yan kung paano natin tatratuhin yan For somebody, kagaya po nung aking nabanggit, who manages a lot for his business, at hindi sabihin na ito po ay isang pabigat at sa halip tingnan ito bilang isang ministeryo, mahihiya po tayo dahil yung kanyang business, because of the huge responsibility on his shoulders, was never an excuse. But rather, tinatanaw niya itong blessing so that he can bless other people and the ministry as well. So, sa iba, it's unfaithfulness. And to other people, not running to win. I think yung reminder po na yung tayo ay nasa isang takbuhin is a very powerful reminder, no? Kung kayo po ay sasali pa lang sa isang takbuhin, isang baguhan, sabi nga, ang kalaban mo is fear. How do I run this? What do I need to do? How do I prepare? Pag nandun ka na sa race, you have fallen, you have failed, and you have made mistakes, iba naman ang level ng challenge. No? So in other words, lahat tayo, whatever season we are right now, doon sa ating takbuhin, we are still being encouraged by God's Word to run to win. Yung ating mga failures, yung ating mga nagawang pagkakamali are not excuses that should define our lives. No, hindi ito mga dahilan. Kung nangyari na po yan, then may tamang solusyon dyan. But it should not stop you from running the race. It should not prevent you from continuing on. Kailangan nating harapin ng tama at ayusin ang ating
paglilingkod sa ating Diyos. Kaya nga, no wonder si Pablo, pag tiningnan nyo sa sinabi niya sa Acts 20:24, "But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God." Tingnan mo yun? Inaari kong walang kabuluhan ang aking buhay, liban na labang magampanan ko ang tungkulin na pinagkatiwala sa akin ng ating Panginoon. At ang sabi po sa 2 Timothy 4:7, "I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful." Alam nyo, nung sinulat niya itong 2 Timothy, and by the way, ito po ang pinakahuli sa mga sulat ni Apostle Paul. And chapter 4 is the last chapter. At bago ho siya mamatay, ang kanyang sinabi is, "I have fought the good fight." And to me, this is a very good encouragement. Bakit in this life, ang daming klase ng laban? Di ho ba? May mga laban na minsan mas kinakarir natin kaysa dun sa dapat na siniseryoso natin. So choose your battles. Ang sabi ni Apostle Paul, he has chosen the good fight. "I have finished the race. I have remained faithful." Yan po ang makikita natin. So isang tao na merong consciousness na ang bawat oras, bawat araw, bawat pagkakataon ay dapat gamitin para po sa ating Panginoon. Napakaganda, di ho ba? And I'm sure kung sino mang tagasunod ni Kristo, ito rin ang gusto nating masabi pag nasa dulo na tayo. Di ba? "I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful." Pause muna tayo, isipin nyo. What is the alternative to this kind of ending? Kung hindi ganito ang ating mga salita, ano kaya ang alternative dito? Maybe para sa iba ang sasabihin at iisipin, sayang, sayang, sayang. Di ba? Dapat pala ganito, dapat pala ganoon ang aking ginawa. Yan po ang maririnig sa atin kung hindi po itong mga salitang ito. Kasi ang mangyayari, sabi nga nila, kadalasan po mas nakikita natin ang kahalagahan ng pagkakataon na meron tayo kapag paubos na yung pagkakataong ito. Totoo yan kasi sa aking naging obserbasyon, people who are at the brink of death, yung malapit ng mamatay, may taning, sila po yung mas conscious sa timeline ng buhay. And because of that consciousness, they take life very, very seriously. Siniseryoso po nila ang buhay. Bakit? Kasi alam nila, nasa dulo na eh. Kaya nga ang hamon, paalala para sa bawat isa sa atin is we have to fight the good fight. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Yan po ay hamon. So anong mga pagbabago po ang kailangan nating gawin? No? Number one, I believe we need to develop a servant's heart. If you want to finish well, then develop a servant's heart. No? Isang puso na nagmamahal at nagpapasakop sa ating Panginoon. Alam nyo, yung idea ng servanthood ay ganito. A servant is someone who sets aside all rights of his own to serve another. Ibig sabihin, inaalis mo ang karapatan mo para paglingkuran ang ating Panginoon. Nakita niyo po yun? Pag-aalis ng ating karapatan para paglingkuran ng ating Panginoon. Napakaganda yan eh. Nang ibig sabihin po nito mga kapatid ay paminsan kaya po tayo nahahadlangan sa ating paglilingkod is because hindi natin ginagawa ang bagay na ito. We do not set aside our rights to ourselves. Kaya paminsan-minsan nag-alay na ng buhay, babawiin pa. Nagbigay na ng buhay, babawiin pa. Bakit po? Because we're not offering our lives to God. So this is now the challenge. To set aside all rights to serve another. That's servanthood. Now, ang servant din po serves at the pleasure of his master. Alam nyo yung konsepto ng ministry, no? Inaral namin yan sa aming church. Ano ba ang ministry? At isa po sa lumalabas doon, when we do ministry, ang ginagawa po natin mga kapatid is that we are serving God according to His terms. Kasi merong klase ng service na yes, naglilingkod tayo, but according to our terms. Kung kailan natin gusto, paanong paglilingkod, saan natin gusto, according to our pleasure. Pero ang tunay na ministry is to serve according
to God's pleasure. Ano yung gusto niya? Ano yung nais niya? Ano po ang pamamaraan ng ating Panginoon? Kasi pag hindi ganun ang paglilingkod natin, mapapansin nyo ang service natin, although we serve, up and down yan eh. Bakit? Kasi nga, we're serving according to our preference. Not to please God, but to please ourselves. Yan po. Kaya, huwag niyong iisipin, naglilingkod naman ako, Pastor, okay na okay ako. Hindi po. Huwag niyong panghawakan yon dahil ang totoo po niyan, maaari nga na naglilingkod. Pero ang question po dito, tayo ho ba'y naglilingkod according to the pleasure of our Master or are we serving for our pleasure? Di ba? According to His terms, for His glory, or according to our terms? Kaya si Paul, ang sabi niya sa Galatians 2:20, "My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me." So, yan po ang pinanggagalingan niyan. Wala na akong karapatan, ikaw na ang may karapatan, Panginoon. Hindi na akin ang buhay na ito, ito'y iyo. Kung mamumuhay man ako, ito'y para sa iyo. Wow! Ay talagang makikita mo, talagang ang taong ito ay kalulugdan ng Diyos kasi hindi niya inaaring kanya ang buhay niya kundi para sa Panginoon. Kaya ang resulta ng paglilingkod ay talagang kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, bigyan natin ng ilang mga practical tips para maintindihan natin how do we have this servant's heart. Number 1, a servant looks at ministry as a privilege. Kung kayo po'y naglilingkod, huwag naman ho ninyong isipin na si pastor may utang na loob sa inyo. Yung church may utang na loob sa inyo. Si Lord may utang na loob sa inyo. Kasi paminsan, pag may hindi kagandahang nangyayari, ang sinasabi pa naman natin, Panginoon, naglingkod pa naman ako ng tapat. Na para bang may utang na loob si Lord sa atin kasi naglingkod tayo. Kung maisumbat natin yung paglilingkod natin sa pastor, sa church, na para bang may utang na loob sila kasi nag-alay tayo ng buhay. Hindi po. Ministry is a privilege. Blessing yan sa'yo. Kaya huwag mong isipin na pag binigyan ka ng paglilingkod, may utang na loob sila. And then secondly, a servant aligns his or her priorities with God's priorities. Yan ang diwa ng servanthood to prioritize things that are important to God. Pangatlong bagay po, a servant has a proper perspective on ministry. Tama ang pagtingin natin sa ministeryo. Ito po'y isang biyaya, pagpapala na hindi natin karapat dapat gawin, subalit pinagkatiwala ng Panginoon. Pang-apat, a servant submits to God's pruning. Na nagpapasakop tayo. Naku, kapatid, alam nyo, merong salita na palagi kong naririnig sa mga ilang mananampalataya. Well, paminsan okay lang, pero paminsan hindi na rin okay. Yung term na binasag ako ni Lord. Pag palagi kang binabasag, baka babasagin ka na. Kasi ako po'y naniniwala, wala namang masamang basagin ka o yung bang tipong na-rebuke ka o naituwid ka ng Panginoon. Pero baka naman maya-maya balik tayo ng balik sa kalagayang hindi kalugod-lugod. Kaya kailangan paulit-ulit tayong basagin. Tandaan niyo po, pinupurun tayo ng Diyos Hindi pwedeng tumatagal habang tumatagal, bitter, nagtatampo, mayabang. Tanggalin natin yan. Kailangan nagpapahubog tayo sa ating Panginoon. Submit to God's pruning. And then lastly, a servant gives praise to God. Everything that we do must be for the glory of God. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC.
o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.